Of course, we're gonna sleep in one bed. We're married. What do you expect? Nakataas kilay na tanong ni Kim sa akin. I rolled my eyes in annoyance. Ano sa tingin niya? Does he really think that we love each other? Sobrang layo namin sa tunay na mag-asawa. Paper is the only thing that binds us. Kim, we're not like normal couples. We both know love isn't the foundation of our marriage. I argued. He massaged the bridge of his nose. Tila ba pagod na siyang makipagtalo sa akin. At the back of my mind, I'm hoping he would say yes. God, woman, do you really want to make this hard for the both of us? Paano kung bibisita sila daddy sa atin? Anong sasabihin ko? Then, they will assume that I'm not treating you right. You really want to get your hands on wealth, don't you? Napawang ang aking mga labi dahil sa kanyang sinabi. Pera pa rin bang iniisip niya? Pilit kong itinago ang aking inis. Pinili ko na lang na intindihin siya. I sighed and nodded my head. May point naman siya sa part na baka nga magtaka si na Sir Enzo. Okay, sang-ayon ko na lang. As if naman hindi ko nasubukang makatabi siya. Muntik na ngang may mangyari sa amin eh. Sa isipang may mangyayari ulit sa amin, biglang nanayo ang balahibo ko sa aking batok. This time, I'm certain. If he's going to make a move, alam kong wala nang magiging sagabal. Kim smirked and carried my bag and luggage effortlessly. Victory flashed in his eyes. Muntik na akong mapairap. Good. Wika niya bago isinukbit ang aking malaking sling bag sa kaliwang balikat. Parang wala lang sa kanya yun. I could see his muscles flex because of what he did. Nagbaba ako ng tingin ng makaramdam ng kung ano sa aking lalamunan. Para akong nauhaw. Shucks, bakit ganito ako mag-isip? Kainis, ang landi-landi ko na. Si Kim lang talagang dapat kong sisihin dito. Nagsimula talaga to sa elevator eh. Nilak ko ang pinto at hinarap siya pero sa pagharap ko ay siyang pagtalikod niya na para bang nagmamadali. I pursed my lips while thinking where we will live. Bumaba ang tingin ko sa aking bulsa kung saan nakalagay ang aking cellphone. Kanina pa ito nagwa-vibrate sa totoo lang. Tumatawag si Van at Isha sa akin pero hindi ko sinasagot. Alam kong tungkol sa pagpapakasal namin ang itatanong nila. We didn't get the chance to talk about it yesterday. Sa pagkakaalam ko, nag-overtime sila. Hinayaan ko na lang iyon na mag-vibrate. Hindi ko alam kung anong ikukwento ko. The happenings are too much to sink in. Hindi pa rin ako makapaniwala. Hanggang sa pagsakay namin sa kanyang kotse ay nanatili akong lutang. Kita kong may driver at natulog si Kim sa tabi ko pagkatapos silagay ang aking bag at maleta sa trunk ng kotse. Nanatili ang aking tingin sa aming harapan. Inaalala kung anong direksyon ang tinatahak namin. Pumasok kami sa isang subdivision pero kita kong mahigpit ang security rito. When we entered, the guard checked what's beneath our car. Tiningnan rin nila ang nasa loob at nang dumako ang tingin nito kay Kim, ay kaagad itong sumenya sa driver na magpatuloy. Tulog pa rin si Kim. Hindi ko alam kung tulog ba siya o nagtutulog-tulugan lang. His breathing is still the same. Kung hindi pa siya natutulog, I wonder kung anong nasa isip niya ngayon. Is it about our marriage? Or tungkol ba yan sa pagli-live-in namin? Huminto kami sa isang malaking bahay. Napangangako sa ganda nito. The exterior is painted brown and white. May mga brick walls sa ilalim ng bintana at may garahe sa left side. Nakapark dito ang sasakyan ni Kim na lagi niyang ginagamit papunta sa trabaho. Sa right side naman ay may maliit na gate patungo sa entrance ng bahay. At sa right side ay may garden na may grotto sa isang corner. Wow! Surely this home costs millions. Naramdaman ko ang pagbangon ni Kim at ang kanyang pagbaba. I'm right then. Hindi nga siya natutulog. Sinundan ko naman siya. Dire-diretso siyang pumasok sa bahay na hindi man lang nag-abalang tapunan ako ng tingin. Hinayaan ko na lang. Baka pagod na siya. Maybe he wants to rest. Nagtungo ako sa trunk upang kunin ang aking mga gamit. Napangiti ako nang tinulungan ako ng driver na maibaba iyon. I said thanks before going inside. Rinig ko ang pagharurot ng kotse. Gumala ang aking paningin sa loob ng bahay. Kung gaano kaganda ang labas, mas maganda ang loob. May high ceiling pagpasok ko pa lang. At sa harapang bahagi nito ay makikita ang hallway ng second floor. Dumako ang aking tingin kay Kim na nakaupo sa sofa. Nakasandal ang kanyang ulo sa headdress at nakapikit ang kanyang mga mata. From this angle, I can see the outline of his nose and the fullness of his lower lip. Bumaba ang aking tingin sa muscles niya na bakat sa kanyang suot na t-shirt. Napalunok ako at ipinilig ang aking ulo. Sit. Saad niya habang nakapikit pa rin. Mukhang naramdaman niya ang presensya ko. Itinabi ko muna ang aking maleta at bag bago umupo sa kanyang harapan.
Ano naman kaya ang sasabihin niya sa akin? Don't tell me he will set rules, kagaya ng mga nakikita ko sa movies or nababasa ko sa books. He opened his eyes, and the way those brown eyes look at me made my heart to backflips. I gulped. Hindi ko ipinahalata sa kanya na naapektuhan ako. I cleared my throat. Why? I asked. Muntik na akong mautal. Muli akong napalunok nang hindi siya nagsalita. Why the heck is he looking at me like that? I shifted in my place, feeling uncomfortable under his gaze. Nakakailang. Ganun na lang pasasalamat ko nang bumukas ang kanyang mga labi upang magsalita. Tonight, we're going to our home. Mommy invited us for dinner. Wika niya at dumukwang papalapit sa akin. That only means one thing. He continued. Hindi siya nagsalita na para bang tinitingnan ang aking reaksyon. One thing? What could that be? Napalunok ako. And what does it mean? Kumabog ng malakas ang aking dibdib habang hinihintay ko ano ang kanyang sasabihin. A smirk formed on his lips. We have to act as a real couple, and that involves holding hands, hugging, and of course, kissing. Hello, Iha! Nakipagbeso si Miss Windy sa akin pagkatapos kong magmano sa kanila ni Sir Enzo. They are both smiling gently at us na para bang tuwang-tuwa na makita kaming magkasama, especially when Kim grabbed my hand and intertwined it with his. Napatingin ako sa aming magkasugpong mga kamay at mahinang napasinghap. I filled my lungs with air upon feeling my heart race against my ribcage. Ang init ng palad ni Kim. I could already imagine what it would feel like if his hand roamed around my body. Shucks, bakit ganito na naman ang takbo ng utak ko? Ang sweet! Wika ni Miss Windy at sumandal sa dibdib ni Sir Enzo. Bumaling ang tingin ko sa kanila. I forced a smile. Sus, kung alam lang nila. Pasok na tayo ng makakain na. Jessie is here. Busy sina JR at Jason. Sir Enzo stated at sabay silang pumasok ni Miss Windy sa loob. We followed them. So, 4 pala silang magkakapatid. Sino kaya sa tatlong binanggit ni Sir Enzo ang best man ni Kim nung araw ng kasal namin? Natigil ang aking pag-iisip nang makita ang loob ng bahay. The lights are warm at nanggagaling ito sa malaking chandelier na nakasabit sa high ceiling. Pansin kong pareho lang ang style ng interior ni na Miss Windy at bahay namin ni Kim, pero mas homey ang dating ng bahay ng parents niya. Bahay namin ni Kim? That sounded weird. I shrugged it off. Wala kaming inika ni Kim at nanatiling magkasugpong ang aming mga kamay. Not too loose but also not too tight. Tamang-tama lang. It was as if our hands are made for each other. Our fingers fit in the right places. Kuya, nagangat ako ng tingin ng may tumawag kay Kim. His voice sounds so deep, but I can still sense gentleness in it. Nanlaki ang aking mga mata nang makita kung sino ang nasa harap namin. Siya ang best man ni Kim. Dumako ang kanyang tingin sa akin. He gave me a smile and nodded his head. Ate, saan niya? We didn't had a chance to have a small talk during the wedding. Basta ang alam ko, nung kinasal kami ni Kim halata ang antok ng kanyang mga mata na para bang kakagising lang. At parang lutang siya sa mga pangyayari. Ginantihan ko siya ng ngiti. Jessie, I said his name. Kita kong napangiti siya ng malawak. You look so much beautiful ngayong mas naaninag ko ng mukha mo, ate. Di ko nakita noon kasi natatakpan ng veil. May galak sa kanyang boses. Humigpit bigla ang hawak ni Sir Kim sa aking kamay, kaya tiningala ko siya. I heard him grit his teeth, making me confused. Nagtagis pa ang kanyang mga panga at matiim siyang nakatitig kay Jessie. Ano naman kaya ang kinagagalit niya? Shut up, she's mine. Kim snaked his right arm around my waist. Nanlaki ang aking mga mata at muntik na akong mapasinghap. Nagbigay iyon ng kakaibang kilabot sa buo kong pagkatao. Why is he becoming possessive? Parte ba ito ng acting namin? Mas lumawak ang ngisi ni Jessie nang marinig ang sinabi ni Kim. Muli siyang bumaling sa akin. Malaya akong napagmasdan ng kanyang itsura dahil doon. He got thick eyebrows and pointed nose. Pareho sila ng mga mata ni Kim. I've heard you're still 26 and so am I. Is it okay if I draft the formalities? I'll call you Sophia instead. Jessie stated followed by a smirk. Magsasalita na sana ako nang bigla akong hinila ni Kim patungong kusina na para bang naiinis. Rinig ko ang paghalakhak ni Jessie na talaga bang sinadyang inisin si Kim? Di na lang ako umimik. Pinapaselos niya ba si Kim? Pero imposible namang magselos si Kim. That was just part of the show.
What's with that look, son? Bakit ang tagal nyo? Have you met Jessie? Sunod-sunod na tanong ni Sir Enzo na nakaupo at katabi si Miss Windy. The servants put the dishes on the table pero hindi doon nakatuon ang aking atensyon. Pinapakiramdaman ko ang lalaking katabi ko. Grabe, his acting looks so real. Hindi nagsalita si Kim at bumugalang ng marahas na hangin. Napangisi naman si Sir Enzo na para bang alam ang nangyari. Pinasadahan niya ako ng mabilis na tingin bago muling nagsalita. Someone's provoking someone, I see. Di pa rin pala nagbabago si Jessie. Iling-iling na ani ni Sir Enzo habang may nakaukit ng ngisi sa kanyang mga labi. Pumasok naman si Jessie sa kusina at agad dumako ang kanyang tingin sa akin. He smiled at me. Hi, Sophie. Magsasalita na sana ako nang mas lalong humigpit ang kapit ni Kim sa aking kamay na ikinangiwi ko. Hindi pa rin niya binibitawan ang aking kamay at ramdam ko ang kanyang galit. Ano bang kinagagalit niya ha? Kapatid niya yang si Jessie. Diyos ko naman. Kim, masakit. Bulong ko sa kanya. Bumaling naman siya sa akin at bumaba ang kanyang tingin sa mga kamay naming magkasugpong. Nakahinga ko ng maluwag nang bitawan niya ang aking kamay. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pananakit nun. Akala ko hanggang doon na lang, pero nagulat ako nang minasahe niya ito ng marahan. Sorry. Mahinahon niyang ani. Parang nabingi ako sa kanyang sinabi. Gulat ko siyang tiningnan, pero nang maalala ko na nasa bahay nga pala kami ng parents niya, napatango-tango ako. Right, acting. We started to eat at nakinig lang ako sa usapan nila, mostly about business. Buti na lang may alam ako sa business, kaya gets ko ang pinag-uusapan nila. Did you already find a new construction company? Or madami ang interested? When will the bidding start? Napatingin ako kay Sir Enzo. Sa pagkakaalam ko, it's the new secretary's job to do that. Magsasalita na sana ako nang naunahan ako ni Kim. She's not my secretary anymore, Dad. I've made her my personal assistant. Ramdam kong nagulat ang lahat ng mga nasa mesa dahil sa sinabi ni Kim. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok kay Kim. Pero si Kim parang wala lang. Kumunot ang aking noo. May problema ba? Nang makabawi sa pagkabigla, humalakhak si Sir Enzo na para bang may nakakatawa. I get it. Ganyan rin ang ginawa ko sa mami mo noon, kahit na nakalagay siya sa finance department. Pagkukwento ni Sir Enzo at hinalikan niya si Miss Windy sa sentido. Kita ko ang pagngiti ni Miss Windy at hinampa sa braso si Sir. Sus, sabihin mo lang na gusto mo kong makita araw-araw, she said. Nagtawanan kami. The whole dinner was filled with laughter and smiles, and when it ended, kinausap muna ni Sir Enzo at Miss Windy si Kim tungkol daw sa business. Sinundan ko sila ng tingin. They went to the second floor. Napanguso ako nang mapansing ako na lang mag-isa. Si Jessie, hindi ko alam kung saan nagtungo. Dumako ang aking tingin sa daan na parang patungong garden. I went outside. Sinalubong ako ng malamig na hangin kaya napayakap ako sa aking sarili. Manipis lang din naman kasi ang cardigan ko. Nagpasya na lang akong magtungo sa loob at dumiretso sa banyo. Kahit naman malaki ang bahay nila Sir Enzo, wala naman masyadong pasikot-sikot kaya madali lang mahanap ang banyo. I took off my cardigan, revealing my sleeveless black dress. Napatingin ako sa salamin. I guess I look better without this. Mas lumilitaw ang kulay ng aking balat at halatang halata ang necklace ko. I smiled at myself before going out. Napasinghap ako nang madatnan si Jessie at dahil hindi namin napansin ang isa't isa, sabay kaming natumba. Shucks! Nanlaki ang aking mga mata pero maagap si Jessie. Niyapos niya ang kanyang braso sa aking bewang upang hindi kami tuluyang matumba. Naikinahinga ko ng maluwag. Akala ko babagsak kami. Napangiwi ako nang may marahas na humila sa akin. Nabitawan ko ang aking cardigan. Kim dragged me outside at sobrang higpit ng pagkakakapit niya sa aking pulsuhan. Ano ba naman? Kanina pa siya. Get inside! Mariing ani niya. Lapat na lapat ang kanyang mga labi. Bigla kong nakadama ng takot nang makita ang kanyang mata. His hazel eyes turned black as he stared at me. Mabilis kong sinunod ang kanyang sinabi at agad na kinabit ang aking seatbelt. Hindi ko pa tuluyang nakabit nang mapatalon ako sa gulat nang marinig ang malakas na pagsara ng pinto ng driver's seat. Tahimik lang kami habang binabaybay ang daan patungo sa bahay namin. Ni isa'y walang nagtangkang magsalita. His knuckles are turning white. Gumapang ang kaba sa aking dibdib habang iniisip kung ano ang mangyayari pagdating namin. Sana naman hindi niya ako pagbuhatan ng kamay. Are you flirting with my brother? What?
Hindi ka pa nakontento sa akin, kaya pati kapatid ko nilalandi mo. Para ano? Para mas mapadali ang plano mo? You're really a... Sinampal ko siya ng malakas. Ramdam ko ang panginginig ng aking katawan dahil sa galit. Ganyan ba talaga kakitid ang utak niya? Iyan ang problema sa'yo eh. You quickly jump into conclusions. Hindi mo alam ang buong pangyayari, kaya wag kang magsalita ng tapos. Kita kong nagtangis ang kanyang bagang. Hinawakan niya ang kanyang pisngi na sinampal ko. Pinisil niyang magkabila kong pisngi gamit ang isa niyang kamay. Napangiwi ako sa sakit at bigla akong nakadama ng takot. Hindi to makatarungan. He probably kissed you earlier. When the wedding ended, kayo siguro ang nag-honeymoon ano? Natikman ka na ba niya? Try me, Sophie. Mas magaling ako sa kanya. Tumulo ang aking mga luha lalo na nang marahas niya akong hinalikan. Hinalikan niya ako ng walang halong pag-iingat. Bakit ang loko niya? I pushed him pero mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayapos sa akin. At pakiramdam ko'y mababali na ang buto ko sa katawan. He bit my lower lip harshly. Kaagad kong nalasahan ang dugo. Mas lalo akong napaiyak. Nilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga. I don't want you to make any noise, woman. Don't cry. Naririndi ako sa'yo. Mariin niyang ani bago ako itinulak sa sofa. Kinuha ko ang pagkakataon upang tumakas. Pero mabilis niya akong nahila pabalik. Someone please save me. Hindi ko inakalang darating kami sa puntong ito. Umawang ang aking labi. Napapikit ako ng mariin. If this is the only way to prove that what he said earlier were all wrong, then I won't stop him. I placed my hands on his chest. Kita kong napatingin siya saglit sa akin, bago muling hinalik-halikan ng aking panga. Pinigilan kong huwag mag-ingay. Muntik na akong mapasinghap. My hands threaded in his hair, tugging gently. Napatingin ako sa kanya at gano'n na lang ang gulat ko nang makitang nakatingin din siya sa akin, na para bang tinitingnan ng aking reaksyon. Hindi ko makayanan ng kanyang titig. Gumuhit ang kirot sa aking puso. It hurts so damn bad. Walang halong pag-iingat niya yung ginawa. Nanginginig ang aking mga tuhod. Hindi pa ako tuluyang nakahuma nang may bigla siyang itinapon sa akin. Tumama iyon sa aking pisngi. Kinuha ko iyon at tiningnan. Protection. Put that thing. I don't want to have a child with you. May kung anong tumusok sa aking puso dahil sa kanyang sinabi. I can sense disgust and hatred in his voice. Napalunok ako at umupo kahit nanginginig pa ang aking mga tuhod. Dumako ang aking tingin sa kanya. Kumabog ng malakas ang aking dibdib at parang gusto nitong kumawala. It's my first time seeing that thing. Hindi ko inakalang ganito palang itsura nun. You're just going to stare at it. May bahid na irita ang kanyang boses. Muli akong napalunok. Bigla akong kinabahan. Kakasya kaya sa akin yan? Narinig ko ang kanyang paghalakhak na naging dahilan upang mapatingin ako sa kanya. Word if it will fit or not? Bakit ka pa nag-aalala? Nakuha ka na nga ng kapatid ko. I know he's also like this, so do I. Nagbaba ako ng tingin nang marinig ang kanyang sinabi. Gusto kong maiyak sa kanyang binitawang salita. Tonight, I'll prove him wrong. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Nagangat ako ng tingin sa kanya. He's biting his lower lip at nakatingala siya habang nakapikit. He gritted his teeth, and when I'm done, he harshly pushed me back on the sofa. Nagmamadali ang kanyang mga kilos. Napangiwi ako nang tumama ang aking braso sa armrest. I regret the moment na hinila ko siya papasok sa room upang hindi mapahiya. I'd rather deal with the humiliation instead with this pain. Muntik na akong mapasigaw sa sakit. Para akong hinati sa dalawa. Pinikit ko ng mariin ang aking mga mata at iniwas ang aking mukha sa kanya. Kinagat ko ng mariin ang aking pangibabang labi. Ramdam ko ang pananakit ng sugat sa labi ko pero hindi ko yon ininda. Naninikip pa rin ang aking dibdib dahil sa tindi ng negatibong emosyon na nasa aking puso. Gustong-gusto ko nang umiyak ng tuluyan. Shock! Napahawak ako sa braso ni Kim. Umangat ang aking balakang. Bumagal ang kanyang mga ulos pero wala na akong maisip kundi ang sakit. Hindi lang sa aking pagkababae, kundi pati sa aking puso. Hindi ko na alam kung ano ang susunod na nangyari dahil biglang nagdilim ang aking paligid. Ang huli kong naaalala ay ang malutong na mura ni Kim. Hindi ko na napakinggan ang sunod niyang sinabi dahil tuluyan na akong kinain ng kadiliman. Pagmulat ko ng mga mata, nandito pa rin ako sa sofa. Suot ko na ang aking dress. Sinubukan kong umupo pero hindi ko magawa. Masakit ang aking ulo at pumipitik ang aking sentido.
Parang pinukpok ang aking ulo dahil sa sakit. Tuluyan akong napaiyak. I remembered what happened last night. Kim took me roughly. Did he already discover that I am not what he thinks I am? I don't have an affair with his brother, and I will never be. Napahawak ako sa aking noo at ramdam ko ang init nito. Nilalagnat yata ako. I can't go to work today. Ayoko rin namang pumunta dun. I don't want to be in the same room with Kim, pero alam kong hindi yun mapipigilan dahil iisa lang kami ng bahay. Marahan kong pinahira ng aking mga luha. Gusto ko nang umuwi sa probinsya. Doon masarap pa ang buhay ko, hindi katulad dito. Hey, Cook woman, it's morning already. Nagmulat ako ng mga mata nang may nagsalita sa aking harapan. It's Kim, looking down at me. I can see no emotions in his face. Nakapamulsa lang siya at nakapambahay lang. Kumunat ang aking noo. Ganon na ba talaga siya kaloko? He knows that I'm sick, and yet he still wants me to cook. Pinikit ko ang aking mga mata. Gusto kong tumanggi. Wala ba siyang awa? Please, let me rest. I said in a low voice. My body is hurting and I'm sick. Dagdag ko pa, hoping that he will consider my situation. I'm really not in the condition to cook right now. I don't care, woman. Now cook. I heard him leave. Napahikbi ako sa inis. Bakit ba ang loko niya? Bakit ba ganito pa rin ang trato niya sa akin? Gusto kong tumili at sugurin siya. Kahit nahihirapan, pinilit kong tumayo. Napangiwi ako nang bumagsak ako sa sahig. Hindi ko kaya. Sobrang sakit maglakad. Muli akong napaiyak. Bakit ko ba ito nararanasan? Sa pagkakaalam ko, wala naman akong ginawang mali. I understand kung ang tingin niya sa akin ay gold digger dahil sa akin nakasalalay ang mana niya. Pero ito, napailing ako. Hindi ko na naiintindihan kung bakit niya ginawa ang bagay na to eh. Muli kong sinubukan na tumayo. Lagkit na rin ang aking pakiramdam. Gusto kong maligo pagkatapos magluto. Napahawak ako sa center table upang kumuha ng suporta. At nang makatayo na ako, sinubukan kong maglakad patungo sa kusina. Bawat paghakbang ko, sumasakit ang aking pagkababae. Nararamdaman ko talaga kung gaano kasakit. Shucks, mukhang mahihirapan akong makaihi nito. I should take pain reliever. Sana naman tumalab. Gusto kong maiyak sa bawat hakbang na ginagawa ko. Di ko na malayang nagpigil na pala ako ng hininga dahil sa sakit. Namuo ang pawis sa aking noo. I wipe it using the back of my hand and wash my hands before heading towards the ref. Buti na lang malapit lang ang stove sa ref kaya hindi ako masyadong nahirapan. Kinuha ko ang mga sangkap na gagamitin ko sa pagluto. Gusto kong magluto ng sinigang na baboy. Sa countertop na lang ako naghiwa at pinili ko na lang na tumayo dahil alam kong mahihirapan ako pag nagpunta pa ako sa mesa. Pagkatapos kong maghiwa, isa-isa ko nang nilagay ang mga sangkap at niluto ito. Naaamoy ko na ang aroma ng sinigang at dahil doon, kumulo ang aking tiyan. Nakaramdam ako ng gutom. I licked my lower lip at habang hinihintay na maluto ang sinigang, nagluto na rin ako ng kanin. Napatigil ako sa paghuhugas nang biglang tumindi ang sakit ng aking pagkababae. Napasinghap ako sa sakit at napangiwi. Parang tinutusok ng karayom ang loob ko. Kumawala ang hikbi sa aking mga labi. I grunted in pain. Bakit mas lalong sumakit? Kinayom ko ang aking kamao nang makitang padilim ng padilim ang aking paningin. Hindi ako pwedeng himatayin. Baka masunog ang niluto ko. Pinikit ko ng mariin ang aking mga mata at bumuga ng marahas na hangin. When my vision became clear, muli kong binalikan ang aking niluto. Sobrang sakit pa rin at dahil doon, mas nahihirapan akong maglakad kahit konti lang ang distansya. Muli akong bumuga ng hangin at naramdaman ko ang pagpintig ng aking sentido. Napapikit ako. Sobrang bigat din ang ulo ko. Gusto kong matulog at magpahinga pero tatapusin ko muna to. After I eat, I'll go upstairs and rest. Sana naman wala nang iutos si Kim sa akin. Muling nagtangkang mandilim ang aking paningin. Humigpit ang hawak ko sa sandok at ramdam ko ang pagpasok ni Kim. Napatingin ako sa kanya at naningkit ang aking mga mata. He's blurry. Hindi ko maaninag ang kanyang reaksyon. Patindi ng patindi ang sakit ng aking ulo at ng pagkababae ko. Hindi ko na kaya. Dahan-dahan ako umupo sa sahig at humiga. Rinig ko ang malutong na mura ni Kim dahil sa aking ginawa. Gusto kong iuntog ang ulo ko sa sahig nang mawala na itong sakit sa ulo ko. What are you doing? Singhal niya sa akin. Pinatay niya ang stove at hindi ko na alam ang sunod na mga pangyayari dahil tuluyan akong nakatulog sa sama ng pakiramdam. Sana naman mawala na tong sakit.